Hello mga ka-workshop, isang magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong likod si Jello. Meron na naman tayong ituturo sa inyo. So matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng video. So ngayon magbibigay tayo ng mga idea, tips sa mga katulad natin na mahiling mag-DIY about sa pagwawiring ng mga motor. So malaking bagay itong ituturo natin sa inyo ngayon mga ka-workshop. Ito yung tamang pagbabattery operated para maiwasan yung pagkurap ng headlight mo. So kadalasan kasi lalong-lalo na yung mga bago nagmamotor lang, gusto maging battery operated yung kanilang motor. So dinadala nila sa mekaniko. Ang problema, hindi nagagawa ng ayos at nagbiblink yung kanilang mga headlight pagkatapos itong gawin. So dito makakatipid ka mga ka-workshop. Basta lagi ko lang sinasabi, pag gumagawa kayo na about sa wiring ng inyong motor, lagi nyo i-double check yung inyong mga ginagawa at yung inyong mga pinaglalagyan ng mga wire, ng bawat wire na tinatap nyo sa inyong motor. So syempre bago natin umpisahan, huwag munang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tapos follow mo na rin ako sa aking FB page mga ka-workshop. Support nyo po ako, Jello Workshop at Jello Moto. So FB page ko Jello Moto mga ka-workshop. So ayan, support nyo po ako doon. So, yun nga mga ka-workshop, paano ba may iwasan yung pag-blink ng ating headlight kapag nag-battery operated. Dati kasi, kapag nagba-battery operated tayo mga ka-workshop, mula lang sa inyong headlight socket, pinuputol nyo lang dyan yung yellow wire. Pagkaputol nyo ng yellow wire, maglalagay lang kayo ng additional wire, tapos maghahanap kayo ng accessory wire sa inyong motor, itatap nyo na doon. So, ganun lang ang nangyayari. Kaya, ang nangyayari, yung wire na pinagtapan nyo, lalong-lalo na kung hindi maayos ang inyong pagkaka-splice ng wire doon, so nagkakaroon ng loose contact at pinagsisimulan ng pag-blink ng inyong headlight. So ayan, napakaraming nagpapagawa sa akin itong problema ganito. So i-share na natin sa inyo para kahit kailan, kung malayo kayo sa location ko, pwede nyo lang gawin. So ayan. So, dito ang kailangan nyo lang naman sa sa gagawin ng ganito ay relay yan. Yung relay na gagamitin nyo, yung magka-connect yung number 87 niya. Yung number 87 output niya, parehos siyang magka-connect or parehos siyang output at hindi yung SPDT na relay. So, ang kadalasan nito ay Bosch relay or ito yung mga automotive relay na ginagamit sa mga 4 wheels na sasakyan. So, sa mga truck, yan ang mga ginagamit. Sa mga jeep, sa kotse, yan, yung Bosch relay. So, yun ang kailangan nyo, yung magka-connect yung number 87 niya na output. Hindi siya magkahiwalay. So, normally, close siya. Lagi may power kapag na-trigger yung 85 at 86 ng inyong relay. So, nga pala, syempre, bakit nga pala nagkakaroon ng public ang ating headlight? So, nagbiblink siya kasi dahil yung headlight natin, malakas siyang kinukuhang kuryente, naaagaw niya na yun ibang kuryente na sinusuplayan ng ating motor, lalong-lalo na pag nag-battery operated. Dahil pag stuck lang ang motor mo o yung galing sa kasa, normal lang na nagbiblink dahil ang kanyang source ay galing sa stator. So ayan, yung source ng iyong headlight galing sa stator. Gagana lang ang iyong headlight o mag-on lang ang iyong headlight once na umandar na ang motor mo. Pero kapag nakasusi lang siya, hindi siya mag-on. So dito sa battery operated, pag naka-on na ang iyong ignition switch, gagana na ang headlight mo kahit hindi umaandar ang iyong motor. So yan, pero syempre nasa tamang pagwawiring. So yun nga, ang kailangan mo relay tsaka additional switch para sa on-off ng inyong headlight. So, ayan. So, unang-una sa inyong starter relay, hindi starter relay. Unang-una, syempre sa inyong relay, yan, sa inyong relay, may number 30 yan, number 85, number 86, at yung dalawang number 87. So, ayan. So, sa number 30, lalagyan siya ng wire. Gamit kayo ng gauge 16 na wire, mga ka-workshop. Yung medyo malaking wire, gauge 16, wag naman na yung masyadong malaki, no? Pwede rin naman yung gauge 18, basta ang susuplayan nyo lang ay headlight. So, yan. Mula dyan sa number 30, gauge 16 na wire, additional. Tapos, maglalagay kayo ng fuse na 10 amps or 15 amps na fuse. Tapos, nakakabit siya sa positive ng inyong battery.
Ngayon, yung number 85 nyo naman, pwede nyo lang siyang ilagay sa body ground. So, siyang negative. At yung number 86 ay lagyan nyo rin siya ng wire. Tapos, ilagay nyo siya sa isang wire na galing sa inyong additional switch para sa on-off ng inyong headlight. So, yung isang wire nakalagay sa 86 at sa output ng inyong additional switch para sa on-off ng headlight. Tapos, yung isang wire naman ng inyong additional switch para sa on-off ng headlight, nakalagay naman siya sa accessory wire. So, dito sa puntong ito, pag inon mo yung inyong switch, saka lang magkaka-power, matitrigger ang inyong relay at masusuplayan number 87. So, sa number 87 mga ka-workshop, lalagay kayo additional wire para output. Ilalagay nyo siya dito sa kulay yellow na makikita nyo sa socket ng inyong high and low na switch ng inyong headlight. So, sa mga stock kasi high and low lang yan, makikita nyo yung kulay yellow dyan na nagsusupply sa high and low switch nyo ng inyong motor. Ikakat nyo siya. Sa pagkakat nyo, ang lalagyan nyo ng wire na galing sa 87 ay yun papunta sa inyong switch ng high and low ng headlight. Tapos itong yellow na papunta sa harness, lalagyan nyo siya ng electrical tape. Iko-cover nyo na lang siya para hindi na damay pa ng ibang wire, magkaroon ng grounded. So, ayan yung wire na galing sa stator, yellow wire. Minsan, yellow white. So, ayan. Pero kadalasan yan yellow wire mga ka-workshop. Hanapin nyo siya. Kaya dito mahalaga meron kayong test light para malalaman nyo kung saan yung wire na puputulin nyo or itetest nyo. Sa pagkatapos nun, hindi pa nandun natatapos ang inyong pagbabattery operated. Hahanapin nyo pa yung ground ng inyong headlight. So, sa may headlight, pinaka-headlight socket nyo. So, ito yung headlight. Sa pinaka-socket nyan, makikita nyo dyan yung green wire kapag Honda at black wire naman kapag Yamaha at black-white kapag Suzuki at kulay black-yellow kapag Kawasaki. So, yun. Hanapin nyo yung ground wire. So, gamit yung test light yung hindi nyo kabisado yung color code. Hanapin nyo yung ground. So, puputulin nyo siya, ikakat nyo, tapos yung papunta syempre sa headlight socket, additional wire, ilalagay nyo siya sa body ground. So, pag naglagay na kayo ng body ground, syempre, naka-body ground na yung relay, naka-body ground yung headlight, kailangan nyo syempre ng additional body ground na malapit sa pinaglagyan nyo ng ground ng inyong headlight. So, mula dito sa ground ng inyong battery, kuha kayo ng wire. So, gamit kayo ng gauge, 16 ulit na wire. Lagyan nyo siya at ilapit nyo sa additional ground na ginawa nyo. No? Yung ground na galing papuntang headlight socket. So, wag nyo silang pagsamahin kung maaari mga ka-workshop. So, pagtapatin nyo lang sila or kung mayroong mas malapit na bolt, no? Doon nyo lang siya ilagay, yung dalawang yan. Pero, huwag nyo siyang pagsasamahin, magkahiwalay pa rin siya. Kasi yung chassis ng ating motor is ground trigger, no? Yung buong chassis ng ating motor. So, yun lang, ganun lang kadali mga ka-workshop. Medyo mahirap lang tingnan. Pero pag kinabisada mo at inulit-ulit mo yung sinasabi ko sa inyo, magagawa nyo ng tama yung pagbabattery operated ng inyong motor na hindi na kayo gagastos at pwede nyo pang pagkakitaan sa inyong mga tropa na gustong magpa-battery operated ng headlight nila. So, ulitin ko mga ka-workshop, sa pagwawiring, kailangan laging double checking, huwag kayong magmamadali at i-splice nyo ng maayos ang mga wire. At kung gagamit kayo ng mga wire, gagamit kayo ng relay at fuse, syempre, yun standard mga ka-workshop. Pag mga wire, kailangan yun automotive wire ang gagamitin nyo. Gamit kayo ng gauge 18 para sa mga maliliit na wire at yung mga source nyo naman, gamit kayo ng gauge 16. So, dito sa 30 at dito sa additional ground, gamit kayo ng gauge 16 na wire. Tapos yung mga output at trigger, gamit na lang kayong gauge 18. So, yun lang mga ka-workshop. Sana meron ako na ibahagi sa inyo na pwede nyong may apply sa inyong pag-DIY wiring ng inyong mga motor. So, ulitin ko, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Jello Workshop. Yung mga ka-workshop, tapos follow nyo ako sa aking FB page, Jello Moto. So, ayan. Sana meron ako na ibahagi sa inyo mga ka-workshop na pwede nyong may apply sa inyong
pagdi-DIY sa inyong motor. So, God bless sa inyo lagi and ride safe mga ka-workshop.